Pakinggan po ninyo itong nagiging problema ng Rain or Shine Elasto Painters dito kay Kaylan Tiongson. Ayon dito sa isang source mula sa Rain or Shine Elasto Painters, inofera na nila ng maximum contract itong si Kaylan Tiongson. Maximum contract na 3 years. Since 32 years old na si Tiongson, ibig sabihin hanggang 35 years old assured siya na mayroong kontrata. Pero for some reason, sinabi ng source, ayaw pa rin pumirma ditong si Kaylan Tiongson dito sa Rain or Shine kahit maximum contract na yung ibibigay sa kanya. At ang lumalabas ngayon dito, itong Rain or Shine ay willing nang i-trade itong si Kaylan Tiongson. Ang isa doon sa options ng Rain or Shine ay i-trade ito dito sa NLEX Road Warriors kapalit ni Jonel Policarpio. O kaya naman itong Meralco Bolts interesado rin daw dito kay Tiongson. And syempre alam natin ang Barangay Ginebra gustong makuha itong si Tiongson. Kung hindi lang naging available itong si RJ Abarientos, malamang si Tiongson ang kinuha ng Barangay Ginebra. Alam natin yan. Dahil dito, bumabalik na naman yung sinabi ni Coach Yeng Giao noon na iba yung maximum contract ng SMC at MVP groups doon sa maximum contract na binibigay ng mga independent teams. So ngayon, ano ang gagawin nitong Rain or Shine? Isipin nyo, maximum contract yung ibibigay ng Rain or Shine dito kay Kaylan Tiongson pero ayaw niya pumirma. Pero supposedly maximum contract din yung ibibigay ng Barangay Ginebra o kaya ng MVP group para dito kay Tiongson. Pero bakit siya pipirma ron? So obviously merong ibang nangyayari dito. At yan ang sinasabi ng matagal ni Coach Yeng Giao na nagiging problema ng mga independent teams kung bakit hindi sila makasabay dito sa talent ng mga SMC at ng MVP group. Nakita naman natin. At baka itong kay Kaylan Tiongson, isa na naman niya maging example kung saan pupunta ito sa Ginebra. Para po doon sa mga nagtatanong bakit itong San Miguel Beer ay hindi pa natutuloy yung trade nila para dito kay William Navarro at kay Kade Flores. Pinag-aaralan pa po ng San Miguel Beer kasi kung sino-sino yung makukunin nilang players. Sa ngayon daw kasi yung nakuhang import ng San Miguel Beer ay mukhang sapat maging power forward nila. So hindi sila ngayon masyadong nagmamadali sa paggawa ng trade. Pero gusto pa rin nilang masiguro na makakakuha sila ng mga power forward at point guard na kinakailangan pagdating ng All Filipino. Sa ngayon kasi ang San Miguel, unang-una tinitignan kasi ni San Miguel kung ano ang gagawin ni Troy Rosario, kung saan siya pipirma ng kontrata. Kasi kung si Troy Rosario pipirma dito sa San Miguel, baka hindi na nila kunin itong si William Navarro. Baka si Kade Flores lang ang kunin nila. Pangalawa, tinitignan pa na San Miguel kung matutuloy nga itong offer nitong ng Blackwater na i-trade sa kanila si Cedric Fairfield. Kung mapunta sa San Miguel si Fairfield, syempre hindi na sila kukuha ng point guard. Kung hindi naman matuloy itong si Fairfield, baka si Evan Nel o kaya si Wami Tiongson ang kunin ng San Miguel. So, iyan ang dahilan kung ba't hindi pa natutuloy yung mga trades ng SMB kasi meron silang mga iniintay na mga movement na mangyari. Una-una itong kay Troy Rosario. Kung pipirma si Rosario dito sa Blackwater, itutuloy na ng San Miguel yung pagkuha dito kay William Navarro at kay Kade Flores. Ngayon itong kay Arvin Tolentino hindi pa maliwanag kung saan siya dadalhin. So iyan ang aabangan natin. Kailangan din nating tignang mabuti kung matutuloy ba itong paglipat sa kanila ni Evan Nel. And of course, yung rights ni Mikey Williams, pinag-aaralan pa ng TNT kung i-offer sa San Miguel. TNT kasi in-offer na yan sa lahat ng teams pero wala pa rin kumakagat. So tignan natin kung ang San Miguel makukuha itong si Mikey Williams. Dito ngayon ang aabangan nating mabuti. At of course, alam natin marami pang ibang mga balak na trades ang gawin ditong San Miguel Beer pero naghihintay lang ng magandang timing. Ang TNT Tropang Giga ngayon ay ino-offer na raw sa lahat ng teams itong si Mikey Williams pero wala pa rin nagsasabi na willing sila na kunin ang nasabing point guard. Ang problema kasi dito, ang may offer lang ng TNT ay yung rights para kay Mikey. Hindi nila magagaranti na maglalaro ito at yan ang problema kung bakit hindi siya kinakagat ng mga ibang teams. Alam naman natin na napakataas ng salary na inihingi nito si Mikey Williams at kung hindi naman guarantee na maglalaro, syempre mahihirapan yung mga teams talaga na mag-handle ng ganyan at ayaw nilang i-risk yun. Tandaan natin itong PBA draft, in-offer ng TNT si Mikey Williams kapalit ang dalawang draft pick. Sabi nga ng iba, second round lang hinihingi ng TNT. Pero wala pa rin kumagat dahil nga problemado ito si Mikey Williams. Ang maliwanag dito, ang TNT talagang gusto nang maalis si Mikey Williams dito sa kanilang team.
Ang problema siyempre, wala namang gustong kumagat dahil nga hindi nila natitiyak na ito'y maglalaro. So ito ngayon ang kailangang ayusin muna ng TNT tropa. Yan siguro dahilan kung ba't hindi pa sila gumagawa ng trade. Ang gusto munang gawin ng TNT, maalis sa team nila itong si Mikey. Ang tanong, sino kaya ang pwede nilang puntahan? Sa tingin ko, most likely, if ever na merong team na tatanggap dito kay Mikey, ito ang San Miguel Beer. So tignan natin kung ito ay gagawin nila na i-offer si Mikey dito sa San Miguel. Kaya naman bayaran ng SNB obviously yan, pero ang tanong ay gagawin ba yan ng TNT? Dahil in case na magdesisyon itong si Mikey na maglaro sa San Miguel, magiging problema pa yan ng TNT dahil lalong lalakas itong San Miguel kapag nagkataon. So ito ang titignan natin ngayon kung ito ay magagawa ng TNT tropa. Kung sakasakali nga na i-offer nila sa San Miguel ito si Mikey Williams, ang laking problema niyan kapag ito ay naglaro at syempre magpapakita ng gilas yan kontra dito sa TNT at sa iba pang mga teams. Ang Magnolia Chicken Templados ngayon ay tinitignan kung alin dito sa mga offers para sa kanilang mga players ang kanilang tatanggapin. Hindi pa tapos itong Magnolia at mukhang kinukonsidera nila ngayon kung sakali nga na mabibigyan sila ng pagkakataon ay iti-trade na itong si Calvin Abueva. Ang tanong na lamang ay kung saan. Alam natin na itong Northport Batang Pier ay isa doon sa mga teams na interesado dito kay Calvin. And of course, itong Converge Fiber Xers. Marami pang mga teams dyan pero yung dalawang yun na nabanggit ang pinaka kinukonsider ngayon. Kinakailangan nating tignan kung ito ay matutuloy. Depende kasi yan kung sino ang i-offer ng mga nabanggit na teams. Now, alam natin na itong Northport SMC yan. So, mas malamang dyan dalhin itong Magnolia, itong si Calvin Abueva. Pero posible naman na kapag napunta na sa Northport si Abueva, trade din yan dito sa Converge Fiber Xers. Nagkakatalo na lamang doon sa mga players na kukunin. Sa ngayon, masasabi natin na itong Converge Fiber Xers, determinado pa rin na malagay sa lineup nila si Abueva. Maraming mga fans na nagtatanong, maski na fans ng Converge, bakit ba nila gusto makuha si Abueva? Gayong ito yung matanda na at unpredictable kung ano ang gagawin niya. Mukhang determinado kasi si Delta Pineda na makasiguro na kapag nag-umpisa na yung bagong season ng PBA, meron siyang mga veterano doon sa kanyang lineup na tutulong sa kanila. Dahil alam niya na siyempre mga rookies, karamihan ng player ng Converge at iba na kapag may veterano ka dyan. At bilang sa rin kapangpangan, siyempre madali niya makakasundo itong si Abueva. So yun na lang ang aabangan natin kung matutuloy ito o hindi. Pero mukhang sa ngayon, bukod dito kay Abueva, itong si Encho Serrano at si Arwin Santos ay gusto rin kunin nitong Converge Fiber Xers. So aabangan natin ang pagbalik ng mga nabanggit na players dito sa Converge. Pero sa ngayon, Magnolia pa rin ang magdetermina kung saan mate-trade. Shoutout kay Joseph Pineda, Alicia Garcia, Junjun, Angie, Patpat at B-Boy Matas, si Renato, Rene, Junjun, Linlin at Marcia Dineros, Jonel Alagon, Eduardo Monsales, Ireneo Salangsang, Edwin Carmona Jr., si Michael D., Katsakino Dukusin, Malyari Mascarinas, Anthony Alon Family, Edwin Carmona Jr., Joshua Giray, Espejo at Rosales Family, RG Bueno at Talina Family, Jason Mendoza, Dexter Domer, Enju at ang iba pa nating taga